Kaya po nang itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran, kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagkat si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan, kapatid na Arnel, na bagamat si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siya ang tunay na Diyos. Mga kakuya, ko Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So ang ating topic natin for today po mga kakuya, no, napakaganda ayon sa mga ministro ni Manalo ayon po sa 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28, no? Kaya nga may nagbigay ng kapangyarihan si Kristo daw ng binigyan ng Ama, Diyos Ama, si Kristo kapangyarihan. Kaya nga siya ay hindi na Diyos at hindi siya kapantay ng Diyos po mga kakuya. So therefore talagang pinalabas dito sa mga ministro ni Manalo na talagang Diyos Ama lang talaga daw po mga kakuya. So, totoo ba ang kanilang konteksto po mga kaya talagang out of context po mga kakuya na talagang nakakatakot po ito mga kakuya sapagkat ito ay mga self-interpretasyon sa Biblia. Yan ba ang tamang konteksto po mga kuya sa 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28? So, bago ang lahat po mga kuya, bago natin mapanood ang kanilang video, intro muna tayo, pasok. So panoorin po natin ang video po mga kakuya. Kaya po nang itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran, kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagkat si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan, kapatid na Arnel, na bagamat si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siya ang tunay na Diyos. Doon pa lang sa sinabi mo, kapatid na Joel, na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos na binibigyan ng kapangyarihan kaya lang nagkaroon ng kapangyarihan? Di ba? Ikalawa, di ba mas mataas yung nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya? Pero gayong paman, kahit binigyan ng kapangyarihan si Kristo, ano ang katunayang hindi po ibig sabihin doon Diyos na rin siya? Pakinggan ninyo ang babasahin ko po, 1 Corinto 15:27 hanggang 28 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos, ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, si Kristo, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Dito po, pinatutunayan talaga na ang ating Panginoong Hesukristo binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa Kanya, yung tunay na Diyos. At ang sabi po, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, paiilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Pero pagdating po ng takdang araw, takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim po kanino? Sa Diyos. Kaya alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyarihan si Kristo. Si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron bang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin, iisa lamang ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating binasa, napakaliwanag. Kung binigyan man ng kapangyarihan ang ating Panginoong Kristo, bigay lang yun sa Kanya ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim o susuko sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. Dito po mga kakuya, pakinggan yung video nating pinakita ko sa inyo po mga kakuya, no? Na talaga nakakatakot sa kanilang self-interpretasyon. Kaya nga, meron silang papahayagan. Ibig sabihin, meron
kaya kayo na-invite po mga kakuya, wag na wag kayong pumunta dyan po mga kakuya sapagkat makinig lang talaga kayo at talagang kapag kayo walang alam talaga din sa Biblia ay talagang maaari talaga kayong matangay po mga kakuya. Kaya nakakatakot sa mga baguhan, hindi pa nag-aaral ng Biblia na sana wag na tayong sasama sa kanilang doktrinahan po mga kakuya. Kaya ngayon ang purpose nila para lahat makinig at talagang kung paano ipinipilipit ang mga talata po mga kakuya. No? Ayon dito sa 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28 ay bahagi ng paliwanag ni San Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo at ang kanyang ganap na tagumpay sa lahat ng bagay. Narito ang mga talata. No, sapagkat ang lahat ng bagay ipinasakop niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit kapag sinasabi niyang lahat ay napasakop, maliwanag na hindi kasali rito ang Diyos na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya. No, sa verse 28, at kapag ang lahat ay napasakop na sa Kanya, ang anak ay mapasakop din sa Diyos na napasakop din sa Diyos na nagpasakop sa lahat ng bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. No? So ano ang paliwanag natin dito po mga kakuya? Na kapag silang nagpaliwanag, akala mo talaga totoo po mga kakuya. No? Ang paliwanag ito mga tamang konteksto dito mga kakuya, no? Una, ang lahat ng bagay ay may pasakop kay Kristo. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos Ama kay Kristo ang ganap na kapangyarihan. Sa lahat na nilikha, siya ang Panginoon ng lahat, tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ang ikalawa, ngunit hindi kasali rito ang Diyos Ama. Ipinakita rito na si Kristo, magamat may ganap na kapangyarihan, ay tumanggap ng kapangyarihan mula sa Ama. Ang Diyos Ama ang pinagmulan ng lahat ng autoridad. Ang ikatlo po mga kakuya, ang anak ay magpasakop sa Ama. Sa huli, magkatapos ng ganap na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, ibinigay ni Kristo ang kanyang paghahari sa Diyos Ama. Ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay maging nasa ilalim ng ganap na kapangyarihan ng Diyos. Ang pang-apat, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ito ay pinakamahalagang layunin ng lahat. Ang buong sanlibutan ay maging ganap na kaisa ng Diyos. Magkaroon ng ganap na pagkasundo at ang Diyos at maging sentro ng lahat ng bagay. Sa madaling sabihin, ipinakita ng talatang ito ang pagsasakatuparan ng plano ng Diyos sa huli. No? Na sa huli, ang lahat ay mapapailalim sa kanyang banal na kalooban at si Kristo mismo ay nagpailalim sa Ama upang ipakita ang ganap na pagkaisa ng Diyos at ng kanyang bayan. No? Kaya hindi na ba Diyos si Kristo dito po mga kakuya? No? Ayon po sa mga INC at talagang may nagbigay, ay ibig sabihin hindi siya kapantay. No? Kasi nga mayroon na nagbigay. Yan ba ang tamang konteksto po mga kakuya? Dahil dito sa talata ito sa 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28, hindi na ba Diyos si Kristo? Ayon dito po mga kakuya, no, sa 1 Corinto ay hindi nangahulugan na si Kristo ay hindi Diyos. Sa halip, ipinakita nito ang papel ni Kristo sa plano ng kaligtasan at ang kanyang kaugnayan sa Diyos Ama. Narito ang ilang bahaging mahalagang puntos po mga kakuya. Una, no, si Kristo ay may kapangyarihan galing sa Diyos Ama. Sinasabi sa talata na ang lahat ng bagay ay ipinasakop niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Ipinakita nito na si Kristo ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng nilikha na sumasalamin sa kanyang pagka-Diyos. Ayon po yan sa Matthew 28 verse 18, Pilipos 2 verse 9 hanggang 11 po mga kakuya. Ang ikalawa, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay hindi nangahulugang siya ay mas mababa sa pagka-Diyos. So, ang pagsuko ni Kristo sa Ama sa huling bahagi ng plano ng kaligtasan ay nagpapakita ng kanyang papel bilang anak na tagapamagitan. Hindi ito nangahulugang hindi siya Diyos, kundi ipinakita ang pagkakaiba ng mga persona sa Santissima Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ayon sa Juan 10 verse 30, sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. No? So therefore po mga kakuya, dito ay talaga gusto nila kasi mga kakuya, litra por litra. So mababasa rin natin mga kuya dito sa John 10 verse 30 sa Amplified Bible. Ito ang ating mababasa. I and the Father are one in essence and nature. So dito po mga kakuya, sa talatang ito,
talagang tama ang sinabi ni Kristo, si Kristo at ang Ama ay isa sa pagka-Diyos po, mga kakuya. Ang ikatlo, ang Diyos ay maging lahat sa lahat. No, sa huling bahagi ng talata, sinasabing ang Diyos ang magiging lahat sa lahat. Ibig sabihin, ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kanyang ganap na pamamahala at si Kristo bilang anak ay kasama sa kaganapan ng plano ng Diyos. No, ito ay hindi nangahulugan na si Kristo ay hindi Diyos, kundi nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos sa lahat ng bagay. Ano ang conclusion dito po, mga kakuya? Sa 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28 ay hindi nagpatunay na hindi Diyos si Kristo. Sa halip, ipinakita nito ang kaugnayan ng Ama at Anak sa plano ng kaligtasan. Sa konteksto ng buong Biblia, no, sa buong Biblia, maraming talata ang nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Sa Juan 1:1, sa Juan 8 verse 58, Colossus 2 verse 9, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay bahagi ng kanyang papel bilang tagapagligtas, ngunit hindi ito nangahulugang siya ay mas mababa sa pagka-Diyos po, mga kakuya. No? Sa relationship, talagang mas mataas ang Ama kaysa anak. Kaya nga si Kristo ay sumunod, no, sa kanyang mga plano at si Kristo ay talagang siya ang masunuring anak po, mga kakuya, no? So kaya nga dito natin napatunayan po, mga kakuya, ang mga konklusyon na mga tagapagturo na Iglesia ni Manalo, talaga wrong context po, mga kakuya. No, so ayon dito sa ating conclusion, talagang ating nabasa, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay bahagi ng kanyang papel bilang tagapagligtas, ngunit hindi ito nangahulugang siya ay mas mababa sa pagka-Diyos po, mga kakuya. No, so yan po ang ating napatunayan po, mga kakuya, na talagang ang ayon po sa talagang dinidiin po sa talata na iyon, ay hindi po yun, hindi po nagpatunay yun, hindi po Diyos si Kristo. Nagpatunay lang po yun, mga kakuya, sa relasyon ng Ama, Anak po, mga kakuya, the Holy Trinity po, mga kakuya, na talagang magkaiba sila ng misyon, no? At ang Ama ay Creator, ang Diyos Anak ay siya ang tagapagligtas, at ang Holy Spirit siya ay gabay ng katotohanan, gabay at katotohanan po, mga kakuya. So dagdagan pa natin, mga kakuya, anong sabi ng mga Bible scholar dito po, mga Protestant Bible scholar, na ito ba ay suportahan ang kanilang aral ng mga INC, no, na may sumusuporta ba? So mali po, mga kakuya, walang sumusuporta sa kanilang aral. So ang ating paniliwanag kanina, ito ay susuportahan ng mga Bible scholar Protestant po, mga kakuya. Dito hindi na ako nagkukot po, mga kakuya, ng mga Bible scholar na Catholic, no? So ang kinukot ko dito ay yung mga Bible scholar na mga Protestante, para hindi sabihin nila bias kuno kung, mga kakuya. Una, si N.T. Wright, New Testament scholar, theologian po, mga kakuya. Ayon po sa kanya, ang talatang ito ay nagpapakita ng gampanin ni Kristo bilang Mesiyas na ginagampanan ang plano ng Diyos Ama hanggang sa huli. Hindi ito nangahulugan na si Kristo ay hindi Diyos, kundi ipinakita nito ang pagsasakatuparan ng kanyang misyon bilang hari, no? So talaga dito po, mga kakuya, napakaganda ang kanyang sinasabi, no, sa kanyang aklat, The Resurrection of the Son of God. Binanggit niya na si Jesus ay may ganap na kapangyarihan, ngunit sa katapusan, ibabalik niya ang lahat sa Ama upang ang buong sanlilikha ay mapasailalim sa ganap na pamahala ng Diyos po, mga kakuya, no? So ikalawa, dagdagan pa natin dito si Craig Keener, no? Si Craig Keener po, mga biblical scholar and historian po, mga kakuya, sa kanyang paliwanag, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay hindi nangahulugan ng pagbaba sa kanyang, no? Ang Ama ay hindi nangahulugan ng pagbaba ng kanyang kalikasan, kundi isang pagpapakita ng kaayusan sa relasyon ng Diyos Ama at Anak. So kanyang Beefy Bible Background Commentary, ipaliwanag niya na ang konteksto ng kulturang Hudyo, ang Mesiyas ay tuturing na tinatalaga ng Diyos upang magtatag ng kanyang kaharian na siyang ginampanan ni Kristo po, mga kakuya. No? Pagkatapos ng kanyang paghahari, ibinigay niya ang lahat sa Ama na nagpapakita ng pagkakaisa ng Ama at Anak sa layunin ng kaligtasan po, mga kakuya. Ang ikatlo, si John MacArthur, sa Reformed theologian and pastor,
So ayon sa kay John MacArthur, ang talatang ito ay nagpapakita na si Kristo ay ang Panginoon ng lahat at may ganap na kapangyarihan, ngunit sa huli, lahat ng bagay ay ibabalik sa Ama upang ipakita ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Hindi nito sinasabi ni Kristo ay hindi Diyos, kundi na ang kanyang papel bilang tagapamagitan ay ganap ng natupad. Sa kanyang MacArthur Study Bible, sinasabi niya na ang pagsuko ni Kristo ay hindi nangahulugan ng pagbaba ng kanyang pagka-Diyos, kundi bahagi ng kaayusan sa loob ng Trinidad po, mga kakuya. So dito napakaganda kayang paliwanag dito, mga kakuya. Tama talaga ang turo ng ating iglesia po, mga kakuya. Ang pang-apat, si Wayne Grudem, no? Sa Systematic Theologian. No, anong sabi niya sa kanyang aklat na Systematic Theology ay nagpaliwanag na ang pagsuko ni Kristo ay hindi nangahulugan na siya ay mas mababa sa Ama sa kanyang kalikasan. Ipinakita lamang nito ang Trinitarian order kung saan ang anak ay gumaganap ng papel bilang tagapamagitan at hari nang matapos na ang kanyang gawain bilang tagapamagitan, ang anak ay magpasakop sa Ama upang ipakita ang lubos na pagkakaisa ng Diyos sa kanyang kaharian po, mga kakuya. Dagdagan pa natin si panglima, si D. Carson, no, sa New Testament scholar and theologian. Ayon kay D. Carson, ang sa 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28 ay hindi argumento laban sa pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang pagsusuri, the gospel coalition, no, coalition sa kanyang pagsusuri, the gospel of coalition. Binanggit niya na ito ay isang pahayag tungkol sa katuparan ng plano ng Diyos kung saan ang Mesiyas ay nagtagumpay sa lahat ng kaaway. Ang pagpasakop ng anak sa Ama ay isang pagsaayos ng tungkulin. Ito ay tinatawag na functional subordination at hindi nangahulugan ng hindi pagkapantay ng kanilang kalikasan, no? Napakaganda ang kanyang paliwanag po, mga kakuya. So, dako na po tayo sa kanilang conclusion sa mga protestanting Bible scholar, no? Una, ang pagsuko ni Kristo sa Ama ay hindi nangahulugan na hindi siya Diyos. Ito ay isang functional subordination o pamansamantalang pagpasakop sa Ama para sa katuparan ng kanyang papel bilang Mesiyas. Ang ikatlo, ang lahat ng protestante scholar na ito ay naniniwala na si Kristo ay Diyos at ang talatang ito ay hindi nagpapawalang bisa sa kanyang pagka-Diyos. Ang pang-apat, ang pangunahing layunin ng talata ay ipinakita ito'y tinatawag na eschatological fulfillment, no? Ang pagbabalik ng lahat ng bagay sa ganap ng pamahala ng Diyos sa katuparan ng panahon po, mga kakuya, no? Sa kung susuriin ang buong Biblia, maraming talata nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Sa Juan 1:1, Colossus 2 verse 9, Hebrew 1 verse 8. Kaya hindi maaaring gamitin ang 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28 bilang argumento laban sa kanyang pagka-Diyos. Bagkus ito ay nagpapakita ng kanyang papel sa plano ng kaligtasan po, mga kaso. Therefore po, mga kakuya, talaga ang ating aral ay talaga ayon po sa mga Bible scholar, mga protestante po, mga kakuya, ay sumang-ayon talaga. Kaya dito natin napatunayan po, mga kakuya, na ang kanilang mga argumento wrong context po, mga kakuya, no? Na talagang binigyang kahulugan na nakakatakot po, mga kakuya, po ganito ang ating mga aral na talagang hindi po yun nagpapatunay na hindi na Diyos si Kristo po, mga kakuya. Bagkus dito ay pinakita dito 1 Corinto 15 verse 27 hanggang 28 bilang argumento labang kay Kristo sa pagka-Diyos. Bagkus ito ay nagpapakita ng kanyang papel sa plano ng kaligtasan po, mga kakuya, no? Ito ay talagang sa relationship pa, mga kakuya, ito ay nagkaisa sila po, mga kakuya, at nagkasundo. Hindi ito na patungkol na sa kanyang pagkawala ng kanyang pagka-Diyos po, mga kakuya. So therefore, dito talaga tama ang ating aral ng Catholic Church na talaga si Kristo ay tunay na Diyos po, mga kakuya. So muli, mag-aaral at magsuri po talaga tayo, mga kakuya, para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao, no? So ayon po sa Oseas 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge po, mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po, mga kakuya. Maraming salamat.